saglitan lang po 'to. Nako, grabe. Ibabalita lang natin. Bahay ni DG Bantag, di umano ni raid. Naku, parang may mali. O ano mali? Eh, kayo po humusga. Ha? Tingnan natin ha. May katanungan lang po tayo, okay? So, pasok po kayo to, kapapasok lang na balita. Ito po ay talagang grabe, no? Alam nyo, kamakailan lang, na-interview lang natin, ha? Nung Lunes, makalipas ng 5 araw, eto na, ni-raid na si DG Bantag. Oh, nako, ano kaya ibig sabihin nito? Oh, eto ba ibig sabihin, "Oy, DG Bantag, tumahimik ka na." Ganun po ba ibig sabihin kaya nito? Kasi 'di ba? Ah, na-interview, na-interview ng SMNI, tapos ni-raid na agad. Nako, tinatatahimik ba? Ay, kayo po humusga. Tayo po ay nagtatanong lang. Oh, tumahimik ka na daw, DG Banta, huwag ka na magsalita. Yung kaya yun ang ibig sabihin? Hindi po natin alam. Or talagang protocol lang. Eh, syempre, wanted, dinahanap, no? Pero, may 2 milyong pabuya. Oh, kaya po ni-raid yung bahay niya. Tingnan natin. Sabi ni Yuloydia Jean Rojas sa Facebook, ang bilis ng kilos sa mahihirapan sila kay Tebes at Bantag. Sana wag mahuli, wala ng hustisya sa gobyernong ito. Sabi yan ni Yuloydia Jean Rojas. Sabi ni Ana Marie, morning Coach Oli, napanood nila siguro si DG Bantag Coach. Oh, General Bantag, sir, ingat po palagi. Ayan ha. Tapos syempre, medyo nagparamdam si si DG Bantag, bagamat hindi niya diniretso na siya ay tatakbo, ay may interest po siyang tumakbo. Yun nga lang, kulang siya sa makinarya. Kulang sa pera, tapos takbo raw siya ng takbo. No? Pero kung interest ang tatanungin, may interest po si DG Bantag para siya ay tumakbo bilang senador. O, ito ba'y konektado sa siyempre, di ba? O parang sinasabi, wag ka na tumakbo, DG Bantag. O wag ka na pa-interview. Hindi natin alam ha. Sila lang po ang nakakaalam kung ano ang tunay na motibo dyan. Diba? Siyempre, alam mo naman, di ba? Alam ka naman, questionin natin ang motibo nila. Pero siyempre, ma-obvious naman natin. But definitely, may intention po tumakbo si DG Bantag sa 2025 bilang senador. Depende na lang yan. Ha? Kasi siyempre, maraming obstacles, maraming challenges bago ka makatakbo. Maraming gustong tumakbo pero syempre maraming may intensyon, pero syempre again, it's easier said than done, no? So hindi po ganoon kadali. Sabi ni Ana Marie, salamat Coach Oli, sobrang happy ako Coach na interview niyo si DG Bantag. Okay. Maraming salamat din at napaunlakan tayo ma-interview si DG Bantag. O, eto. Suportado siya Coach Oli ng mga igorot. Tahimik lang kasi kaming mga igorot. O, sabi ni Dave Lakers. O, shout out sa mga kaibigan natin dyan igorot sa Iwi. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga nanonood. Malay natin, nanonood dito si DJ Bantag. Pakita ninyo ang inyong suporta sa kanya. Ha? Kung gusto niyo siyang tumakbo bilang senador. Pero alam nyo, kung nanood si DJ Bantag, pinanood niya yung replay ng SMNI doon sa interview namin sa kanya, ang dami po, umuulan. Hindi lang ulan, bumabagyo ng komentaryo na gusto nilang tumakbo si DG Bantag sa 2025 bilang senador. Pakita ko lang po ito. Ha? Mabilisan lang kasi baka alam nyo na medyo mainit si YouTube sa mga ganitong klaseng litrato. Ayan po, no, pinaskilan na po yung bahay ni DG Bantag. Diyan kung hindi po tayo nagkakamali sa report na yan, yan po ay sa bahay niya sa Santa Rosa. Okay, alisin ko po muna ha. Kasi hindi pwede nating ibabad dyan ha. Nag-add suitability po si YouTube. No? So, nyo na lang, screenshot nyo na lang, replay nyo, screenshot nyo ha. Doon sa mga hahabol, yan, pinaskilan na po, ni-raid po yung bahay ni DG Bantag ng heavily armed na mga NBI. Kasi may nakalagay, NBI, naka-bulletproof,
mahahabang baril, ni-raid yung bahay ni DJ Bantag. At eto nga po yan, pinaskilan na, no? Tapos sinarangan na po yan. Okay? Eto ang katanungan dyan. Tayo naman po ay hindi abogado, kaya nga nagtatanong lang tayo. Kasi mainit-init pa ito, itong balita na ito. So hindi pa natin nakikita ang buong anggulo nito. Dahil nga Coach Oli News PH tayo, babalita lang natin yung nasagap nating balita. Ito po ay di umano ay bahay ni DJ Bantag dito sa Santa Rosa. Ang tanong po kasi dito, paano kung may nakatirang iba dyan? Hindi natin alam kung yan ba ay legit. I mean, it's a legit raid, but ito po ba ay legal? Sumunod ba ito sa tamang protocol? Tinatanong lang po, hindi po tayo nagmamagaling dito. Again, hindi naman po tayo abogado. Pero isipin mo, kung ikaw ay kamag-anak ni DJ Bantag, o kung ikaw ay nakatira dyan, o kung iyan ay paupahan na, we really don't know kung sino nakatira dyan. Bigla mong sasarahan yung bahay na yan. Definitely wala dyan si Bantag kasi hinalungkat na yan eh. Inakyat, no? Sigurado naman kung andyan si Bantag, mahuhuli nila. But definitely, wala dyan. Hindi nila nahuli. Heavily armed pa. Kung ikaw ang nakatira dyan, matatakot ka talaga. So, kung kamag-anak ni Bantag yung nakatira dyan, sigurado yan. Ninervyos yan. Normal po yun. Tao ka lang eh. Diba? Tao ka lang, wala ka namang kasalanan. Diba? Hindi sa hinuhusgahan natin si Bantag kung siya ay walang kasalanan or meron siyang kasalanan. Ang maghuhusga po dyan ay Korte Suprema. Hindi po dapat ang taong bayan ang humusga kung may kasalanan si Bantag or wala. Korte lang ang makakahusga dyan. Kaya hindi natin siya hinuhusgahan. Okay? Pero ito tanong dyan. Kung sakali lang naman na may kasalanan si Bantag, ano naman ang kasalanan ng mga nakatira dyan? Diba? May sinasabi pa nga sila eh. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Then tumakbo presidente. Ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng tatay. Di ba? Halimbawa, ang anak ay nahulihan ng pinagbabawal na ano. Kasalanan ba yun ng tatay? Hindi, di ba? Yan ang sinasabi. Yan yung litanya nyo. Yan yung narrative nyo. Ewan ko to Again, nagtatanong lang. Okay? Hindi naman tayo abogado. Hindi ko alam ang legality nito. Uulitin ko, kapapasok lang. So mamaya, magbibigay ako ng extensive report nito. Itatanong na natin sa abogado kung tama ba ito. Tatanong lang. But ako naman ay naniniwala, kasi may mga kaibigan naman tayong taga-NBI, mababait naman yung mga yan eh. Oo. So, hindi natin alam bakit again, hindi siya nag-aabogado pero parang may nakikita lang akong konting mali. Di ba? Kasi isipin mo, ikaw nakatira dyan. Wala naman si Bantag dyan. Obviously, wala si Bantag dyan. Ikaw nakatira dyan. Wala ka namang kinalaman. Kung may kasalanan si Bantag or walang kasalanan si Bantag, pero ikaw ay normal na citizen, hindi ka naman opisyal ng bayan na ito, normal ka lang na citizen. Dinadamay ka dyan. Saan ka ngayon titira? Sarado na yan eh. Yun lang naman. Diba? Tsaka syempre matatakot ka. Ni-raid yung bahay mo, diba? So abangan natin yung development. Ito pa, pakita ko rin. Ito yan yan. Tinaypan na po kasi yan eh. May harang na po yan. Hindi lang natin nakuha. Ito pa. Hindi ko lang kasi maibabad eh. Ayan, screenshot nyo na lang alisin ko agad. Saglit, ipapakita ko sa inyo to. Kanina lang daw ito nangyari eh. Yun nga, ang problema dyan, kung yung iba ay hindi wanted, sinarahan yung bahay. Nako. Yan, marami press 1. Nag-press 2. Si Angela Cares. Wala daw tayo sa, sabi ni Angela Cares, wala tayo sa silent martial law. Yan. Pero karamihan, dalawa na sila, si Douglas. Nag-2 na, wala daw.
Pero karamihan naniniwala nasa silent martial law. Uy, ano ba? Ang tagal mo ah. Ito. Ayan, tinitipan na yung bahay. Paano kung nakatira ka dyan? Di ka nalalabas ng bahay? Saan ka titira kung wala ka ng tirahan? Ito yung ginigiba. Pinapalo-palo. Ito na, inakyat yung bahay. Pinasok. May kasamang media. Ulitin ko lang, silip-silip lang kasi mahirap eh. Ma-add suitability tayo. Ninervyusin ka talaga eh. Pagka ikaw nakatira dyan, di ka na ma-wanted. Pagka may naman ganyang kahaba. Naku, talagang laki nervous mo. Wala na silang titirahan. Ay, nako. Sabi ni Lintal Labor, hala, mali naman siguro yung pinadala kong ano. Anyway, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po tayo abogado, hindi natin malalaman. Pero mamaya magkakaroon tayo ng report about dyan. Kukonsulta na natin sa doktor, sa abogado, kung talaga bang para makita natin ang legal side niyan. No, kung ito ba ay tama o ito ba ay tayo ba ay nasa silent martial law na? Nako, may punto diyan si Isa S. May punto rin, may punto. Nako, baka tamnan, 'di ba? May nangyari po kasing ganyang issue dito kay Kong Tebes, no? Nung ni-raid ang bahay, pinalabas lahat ang mga kasambahay. Na hindi dapat ganoon. Dapat pag magre-raid ka may tao sa loob. Kita lang lahat. 'Di ba? Ito ni-raid, baka mamaya, ayaw natin magbintang ha. Kaya lang tayo ay nagtatanong lang. Medyo delikado kasi kung walang tao, giniba yung bahay. So it means posibleng walang tao doon. Paano kung naman? Walang nakakita. But anyway, may kasama silang media. We just hope na yung media ay kung merong nakitang tanim, kaya lang minsan iisa lang eh. Ulitin ko, hindi ko po pinagbibintangan ng NBI. Pero alam mo, kung mag-isa ka lang kasama ng media at siya lang ang testigo, medyo mahirap po yun. Kasi ilan yung taong pumasok, isang media ka lang. Kung yung isa nagtanim, nung nasa kwarto, wala ka doon. Di ba? Again, hindi ito pagbibintang. Ang pinag-uusapan po natin dito yung possibilities. Kaya nga kailangan, dapat may tao. But anyway, inadmissible naman sa court pag ang nakuhang ebidensya ay sa maling paraan. Hindi naman po tatanggapin ng korte. So, may ano naman dyan. May legal way out naman dyan eh. Kung sakaling nataniman.